Happy New Year mga Lodi, sana maging ayos ang pasok sa ating ng 2025. Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas, alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 451 hanggang Kabanata 460. Kabanata 451. Nang nagsimula si Hansen na sanayin ang Jad-Esken, siya ay medyo matanda na. Dahil hindi na itatag ang pundasyon noong siya ay bata pa at dahil sa maikling panahon ng pagsasanay sa Hyper-Geno Art, hindi siya nakagawa ng malaking pag-unlad dito. Nang walang tulong ng mga Geno Solutions, hanggang sa araw na ito, hindi pa rin siya nakagawa ng unang breakthrough sa Jad-Esken. Nakatagilid si Hansen sa isang bottleneck at nabigong makagawa ng breakthrough. Gayunpaman, nang uminom siya ng Geno Solutions upang sanayin ang microcrystal, hindi inaasahan na na-activate ang Jad-Esken at naitulak siya sa unang breakthrough. Isang damdamin ang naramdaman ni Hansen sa puntong ito. Malamig. Napakalamig at nakakagulat na lamig. Ang lamig ay hindi nagmumula sa labas kundi tila nagmumula sa loob. Para bang bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalabas ng lamig na nagpasigla kay Hansen na parang siya ay magiging isang estatwang yelo. Nais niyang itigil ang activation ng Jad-Esken, kung hindi, nagtataka siya kung siya ay mag-freeze to death. Gayunpaman, ang Jad-Esken ay parang isang ligaw na kabayo na hindi sumusunod sa kanyang kontrol. Lalo pang lumala ang lamig na nagpasigla kay Hansen na mawala ng malay. Hindi ako pwedeng matulog. Kung matutulog ako, natatakot akong hindi na ako magising. Alam ni Hansen nang mabuti ang mangyayari sa isang tao na natutulog sa snow, kaya't pinilit niyang manatiling gising. Ngunit hindi ito nakatulong ng marami. Sa puntong ito, hindi na niya kayang ilipat ang kanyang mga daliri. Ang buong katawan niya ay napakalamig at kahit ang temperatura sa silid ay bumaba. Hindi tila nadarama ng mga thermostat ang pagbagsak ng temperatura sa silid, kaya't hindi ito gumagana. Damn it, bakit nasira ang mga thermostat sa puntong ito? Sinusubukan ba ng Diyos na patayin ako? Nais ni Hansen na basagin ang sinumpang makina ngunit sa kasamaang palad, hindi niya kayang gumalaw. Bigla, isang ideya ang pumasok sa isip ni Hansen na nagpasilay sa kanyang mga mata. Walang paraan. Walang ganitong pagkakataon. Ang dahilan kung bakit hindi nagbago ang mga thermostat ay maaaring nangangahulugan na ang temperatura sa silid ay talagang hindi bumaba. Ang lamig na nararamdaman ko ay malamang na isang hallucination lamang at hindi isang realidad. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pinigilan ni Hansen ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ako malamig. Hindi ako malamig, lahat ay peke. Isang hallucination lang ito. Damn it! Talagang malamig, naramdaman ni Hansen na tila hindi gumagana ang psychological suggestion dahil talagang parang siya ay nag-freeze to death. Para bang ang kanyang puso ay nagyelo at ang dugo ay huminto sa pagdaloy at naging yelo. Ang lamig ay umabot sa kanyang puso. Dahan-dahang umalis ang lamig sa kanya at nagsimula si Hansen na makaramdam ng init. Para itong sikat ng araw sa taglamig na nagpaparamdam sa kanyang nanginginig na katawan na mas mabuti. Bagaman hindi ito mainit, nagbigay ito sa kanya ng napakakomportableng pakiramdam na halos napamura siya sa kasiyahan. Gayunpaman, hindi natuwa si Hansen. Naging mas nag-aalala siya. Alam niyang hindi nawala ang lamig. Ang init ay nangangahulugan na hindi siya malayo sa kamatayan. Sa sandaling madeceive siya ng init at nakatulog, hindi na siya madyay gising. Kapag natagpuan siya ng iba, isa na siyang patay na katawan. Pinilit niyang huwag makatulog, ngunit unti-unting nagiging mas malabo ang kanyang isip. Sa huli, hindi na siya nakapagpigil at nakatulog. Hindi alam ni Hansen kung gaano siya katagal natulog. Nang magising siyang muli, naramdaman niyang napakaganda na para bang kakalabas lang niya mula sa isang hot spring. Ano? Hindi ako namatay. Napataas ang mga kamay ni Hansen na puno ng pagkamangha at pinindot ang kanyang mga pisngi. Naramdaman ng sakit, umiyak siya. Talagang hindi ako namatay. Hindi ito panaginip. Nagsaya si Hansen. Bago siya makatulog, inisip niyang siya ay doomed. Gayunpaman, walang talagang nangyari. Para bang nakatulog lamang siya. Gayunpaman, naramdaman ni Hansen na medyo iba ang kanyang katawan. Bagaman hindi niya matukoy kung ano ang naiiba, hindi maikikaila ang pakiramdam. Hindi mapigilan ni Hansen na patakbuhin ang Jad-Esken sa kanyang katawan, sinusubukang malaman kung ano ang nangyari. Sa sandaling sinimulan niya, nakita niyang ang kanyang dalawang kamay ay naging transparent na parang yellow o jade. Ang mga kamay na ito ay nagpapaalala kay Hansen sa mga kamay ni Zhu Longyan sa tanging pagkakataon na nakilala niya si Zhu Longyan. Gayunpaman, ang mga kamay ni Hansen ay mas maganda kaysa sa mga kamay ni Zhu Longyan.
Mahirap paniwalaan na ito ay mga kamay ng tao. Unang breakthrough, nagawa ko ang unang breakthrough sa Jad Escan, masigasig na sinanay ni Hansen ang Jad Escan, ginawang jade ang kanyang buong katawan. Jad Escan, ito ang tunay na kahulugan ng Jad Escan, nagawa ko ito. Hindi mapigilan ni Hansen ang kanyang kasiyahan. Habang pinapanood ang kanyang translucent na katawan, halos napatawa siya ng malakas. Matapos ang matagal na pagsasanay sa Jad Escan, sa wakas ay nagawa ni Hansen ang unang breakthrough na naglatag ng pinakamahalagang pundasyon. Bagaman medyo matanda na si Hansen upang magsimula, ang katotohanan na nakagawa siya ng unang breakthrough sa Hyper Geno Art ay nagbigay daan sa kanyang pag-unlad sa normal na saklaw. Nararamdaman ng walang katapusang lakas sa loob ng kanyang katawan, pinigan ni Hansen ang kanyang mga kamao. Bagaman ang mga kalamnan at buto ay mukhang translucent, kasing flexible ito ng mga tendon ng baka. Hindi siya nahirapang kumilos, kundi naramdaman ang kanyang mga pandaman na lumalakas. Itinigil ni Hansen ang pagpapatakbo ng Jad Escan at ibinalik ang kanyang katawan sa normal. Habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin, nakita niyang ang kanyang balat ay naging mas malambot at makinis. Gayunpaman, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng ngayon at noon. Ang kanyang mga mata ay naging mas makintab na parang mga gemstones, na nagbigay sa kanya ng kaakit-akit na hitsura. Kung patuloy akong ganito, magiging mas katulad ako ng gigolo. Nagalit si Hansen, umaasang makikita ang mas maskuladong itsura. Gayunpaman, hindi ito isang malaking bagay. Walang dahilan para alalahanin ang hitsura. Muli niyang pinatakbo ang microcrystal, nais na tiyakin na kaya pa rin niyang sanayin ang Hyper Geno Art na ito. Sa lalong madaling panahon, napakurap si Hansen. Matapos sanayin ang microcrystal, natagpuan niyang ang microcrystal ay isang maliit na bahagi lamang ng Jad Escan. Nang ginamit ni Hansen ang microcrystal, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay tumibay dahil ang mga selula ng katawan ay naging kristal, na nagbigay sa kanya ng hitsura na parang estatwang inukit mula sa kristal. Microcrystal, naabot ko na ito, bagaman hindi makapaniwala si Hansen, ang katotohanan ay ang katotohanan. Talagang nagtagumpay siyang sanayin ang microcrystal. Ang hitsura ni Hansen ay tiyak na tumutugma sa inilarawan sa tutorial ng microcrystal. Ang Hyper Geno Art na tumatagal ng iba sa 2 hanggang 3 dekada upang sanayin ay madaling naabot ni Hansen. Kahit si Hansen mismo ay hindi makapaniwala na nangyayari ito. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Hansen na hindi ito talagang isang bagay na dapat ipagdiwang. Ang epekto ng microcrystal ay talagang mas mababa kaysa sa Jad Escan pagkatapos niyang makagawa ng unang breakthrough. Ang tanging magandang bagay tungkol sa microcrystal ay mayroon na siyang dahilan upang takpan ang katotohanang nagsanay siya sa Jad Escan. Kabanata 452. Matapos ang kanyang tungkulin sa barko ng digmaan, nagkaroon muli ng libreng oras si Hansen upang makapasok sa santuwaryo ng Diyos. Natapos na niyang manli ang pagre-recruit, 80 hanggang 70% ng mga tao na nakatira sa lugar na iyon ay sumali sa Goddess Gang na itinatag ni Hansen at nag-sign ng mga formal na kontrata. Kahit na kailangan ni Hansen na magbigay ng ilang karne sa mababang halaga, wala itong halaga kumpara sa kanyang nakuha. Kapag handa na siyang sakupin ang kanlungan ng espiritu, lahat ng mga taong ito ay kailangang maglaro ng isang bahagi. Sinabi niyang manli kay Hansen na ang pagre-recruit ay hindi naging maayos sa una. Dahil si Uncle Ching ang unang sumali sa gang, lahat ng iba ay sumunod. Tumanggaw si Hansen at hindi nagsalita. Ang mga ning ay nagpapakita ng kabaitan sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob na ituring silang mga kaibigan. Alam niya pa rin ang napakakaunting bagay tungkol sa nakaraan, kaya hindi niya mapagpasyahan kung ang mga ning ay kaibigan o kaaway. Ngayong nabuo na ang Goddess Gang, ano ang susunod mong hakbang? Tanong niyang manli kay Hansen. Nag-aalangan siyang tawaging Goddess Gang ang grupo dahil wala pang 10 babae sa buong gang, at wala sa kanila ang maituturing na Diyosa. Gayunpaman, iginiit ni Hansen ang pangalan. Dahil pangalan lang naman ito, hindi na nag-abala siyang manli. Hindi niya alam na sa paningin ni Hansen, ang mga miyembro ng gang na nare-recruit sa puntong ito ay pawang mga tagapaglingkod lamang. Ang Goddess Gang na kanyang bubuuin ay isang grupo ng mga magagandang espiritu. Saan man siya magpakita sa hinaharap, 3,000 magagandang espiritu ang maglilinis ng daan para sa kanya, na magiging isang pangarap na matutupad. Siyempre, ang kondisyon ay ang kanyang Super Body King Spirit ay makakapagpasuko sa mga espiritu sa kanya. Kung hindi, ang kanyang pangarap ay mananatiling pangarap lamang. Bukod sa isang grupo, hindi niya makuha ang ilang espiritu na magtrabaho para sa kanya. Hayaan muna silang kumain ng karne, at pagkatapos ay sanayin natin sila at piliin ang pinakamahusay sa kanila upang mabuo ang gulugad ng Goddess Gang.
Pagkatapos, sasalakayin natin ang kanlungan ng espiritu. Naghihintay si Hansen na dumating si Zero at dalhin siya upang sirain ang kanlungan ng espiritu, kaya gugugulin niya ang oras sa pagsasanay sa mga taong ito. Ang mga taong ito ay hindi masyadong nangangailangan ng pagsasanay dahil ang mga nakapasok sa ikalawang santuwaryo ng Diyos ay alinman sa mga veterano na nakaranas ng serbisyo militar o mga kasalukuyang sundalo na naglilingkod pa rin. Sa ilang magaan na pagsasanay, maaari silang makipagtulungan ng maayos. Hiniling ni Hansen kay Yang Manli na pumili ng isang grupo na kanyang pamumunuan sa Pangangaso, upang masuri niya kung may mga talento sa kanila. Young Master, kung gusto mong mangaso, alam ko ang eksaktong lugar na angkop para sa grupo, mungkahi ni Uncle Ching nang marinig niya ang gagawin ni Hansen. Sinunod ni Hansen ang payo niya at hiniling sa kanya na manguna. Ang grupo ay nagmarcha patungo sa mga glacier na sinasabi ni Uncle Ching. Kahit na ito ay isang lugar ng mga glacier, ang pagguho ng lupa o mga aksidente ay bihirang mangyari. Hindi nag-aalala si Hansen tungkol doon. Ang lahat ng kanilang nakasalubong sa daan ay ilang mga hayop na may baluti ng yelo, kaya hindi na nag-abala si Hansen na gumalaw. Nakasakay sa likod ng gintong growler, nagbabasa si Hansen habang kumakain ng pinatuyong binti ng ibon ng masamang dugo na condor habang pinapanood ang pangangaso ng grupo. Tiningnan ni Hansen ang database sa Daphne para sa impormasyon tungkol sa mga glyph ng kaluluwa ng hayop at nakahanap nga ng isang bagay. Walang nakadiscover ng mga glyph ng kaluluwa ng hayop sa unang santuwaryo ng Diyos, ngunit ang uri ng kaluluwa ng hayop ay nagsimulang lumitaw sa ikalawang santuwaryo ng Diyos at pataas. Bilang karagdagan, ang mga mutant o banal na dugo na nilalang lamang ang makakagawa ng mga glyph ng kaluluwa ng hayop. Ang mga pag-aandar ng mga glyph ng kaluluwa ng hayop ay napakakomplikado. Ang bawat isa ay may sariling natatanging pag-andar. Bilang conclusion, ang isang glyph ng kaluluwa ng hayop ay magbibigay sa gumagamit nito ng isang tiyak na kakayahan. Halimbawa, mayroong isang uri ng glyph ng oso na maaaring mapahusay ang lakas ng isang tao, at mayroong isang glyph ng hangin na hayop na magpapataas ng bilis ng gumagamit. Dahil walang nakahuli ng masamang dugo na condor dati, hindi sigurado si Hansen kung anong uri ng kakayahan ang kanyang makukuha. Pinagmasdan niya ito sa loob ng ilang araw at hindi nakadiscover ng anumang pagkakaiba ng gamitin ang kaluluwa ng hayop. Kaya, ano ang pag-andar ng glyph ng masamang dugo na condor? Hindi moari ni Hansen at kailangan niyang itabi ito. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan ni Hansen kung gaano kaganda ang maging pinuno ng gang. Pinapanood ang kanyang mga tauhan na matapang na pumapatay ng mga nilalang, alam ni Hansen na sa kalaunan ay makukuha niya ang mas magandang kalahati ng kanilang paggawa. Wala pang masyadong miyembro sa gang sa ngayon. Sa hinaharap kung ang Goddess Gang ay magkakaroon ng libo-libo o 10,000 miyembro, makakatanggap siya ng malaking kita mula sa kanyang bahagi sa pang-araw-araw na pangangaso. Ito ay kapaki-pakinabang din sa mga miyembro ng gang. Kumpara sa pangangaso ng mag-isa, mas madaling mangaso sa isang gang. Kasabay nito, ang kita ay pantay na mabuti o mas mahusay pa. Ang kanilang kaligtasan ay pinahusay din. Siyempre, dahil ito ay isang mahirap na lugar, at ang karamihan sa mga lugar ay hindi alam ng tao, mapanganib pa rin ang pangangaso kahit nasa grupo. Kung wala ang isang master fighter sa gang, mamamatay ang lahat kapag nakasalubong nila ang malalakas na mutant na nilalang o banal na dugo na nilalang. Hindi sila sanay sa pangangaso ng hayagan tulad nito dahil sa takot na baka may isang grupo ng mga nilalang ang sumalakay sa kanila. Gayunpaman, sa pagsunod kay Hansen, maaari na nilang itigil ang pagtatago. Bagaman nakakaramdam sila ng pagkabalisa, mas mahusay ang pakiramdam nila kaysa dati. Young Master, manatili na tayo sa lugar na ito. Kung maglalakad tayo ng mas malayo, maaaring may mga mutant na nilalang. Tumigil si Uncle Ching at sinabi kay Hansen. Magpatuloy tayo. Mas mabuti pa ang mga mutant na nilalang, utos ni Hansen sa grupo na magpatuloy, dahil hindi siya interesado sa pangangaso ng mga primitive na nilalang. Kahit na sumusunod sila sa utos ni Hansen, maraming tao ang nagsimulang mag-alala, tumitingin sa kaliwa at kanan dahil sa takot na baka may mga mutant na nilalang. Ang nag-iisang tao na makakalaban ng isang mutant na nilalang sa lugar na ito ay si Uncle Ching. Kung ang iba ay makakasalamuhan ng mga mutant na nilalang, malamang na maging pagkain sila ng mga nilalang. Kahit na gusto niyang Manli na pigilan si Hansen, alam niyang walang saysay dahil hindi siya pakikinggan ni Hansen. Sa huli, wala nang nasabi si Yang Manli. Hindi rin nagtalo si Uncle Ching, at patuloy na nanguna. Parang hanggat nagbibigay si Hansen ng kanyang mga salita, gagawin ni Uncle Ching ang lahat para kay Hansen. Patuloy na binabasa ni Hansen ang kanyang textbook sa sinaunang wika.
Hanggat may oras siya, patuloy na matututo si Hansen ng sinaunang wika, umaasang mauunawaan ang Damshan Sutra sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang Damshan Sutra ay napakasinauna na bahagya lamang ang naunawaan ni Hansen sa puntong ito, at hindi pa nga iyon ang mahalagang bahagi. Bigla, narinig nila ang malakas na pag-apo ng mga paa at ang ungol ng hayop. Isang higanteng elepante na may puting balahibo ang tumatakbo patungo sa kanila mula sa malayo, nag-iiwan ng malalaking bakas sa yelo. Lahat ng glacier ay tila nanginginig. Ang mga snowflakes ay nagkalat sa paligid. White Mammoth, biglang sumigaw ang isang tao. Ang buong grupo ay nagkalat na parang nag-aaway. Kabanata 453. Nakita ni Hansen na ang karamihan sa mga tao ay tumatakbo, at tanging si Yang Manli, si Uncle Ching, at ilang miyembro ng gang ang nanatili sa tabi niya, nagtatawag ng mga kaluluwa ng hayop at handa ng lumaban. Madaling makita na ang mga miyembro ng gang ay takot na takot, ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa kanilang mga armas. Ang lahat ng iba pang mga tao ay mabilis na tumatakbo na hindi naman ikinagulat ni Hansen. Ang mga taong ito ay nawalan ng kanilang tiwala matagal na ang nakalipas, kaya natural lamang na ganito ang kanilang reaksyon sa harap ng panganib. Sa kanyang puso, itinuring ni Hansen na walang silbi ang mga ito. Sa hinaharap, hindi na niya sasayangin ang kanyang oras sa pagsasanay sa mga taong ito. Sa kabaligtaran, si Shuyu at ang iba pang mga kabataan ay hindi tumakas at nanatili sa tabi ni Hansen kahit na natatakot sila. Naisip ni Hansen na maaari silang sanayin pa upang maging mga leader na mag-uutos sa mga hinaharap na puwersa sa Goddess Gang. Kahit na sila ay bata pa at malamang na mas mahina ang pangangatawan kaysa sa mga mas nakatatandang tao na tumakas, hindi ito malaking problema. Madaling magamit ni Hansen ang malaking halaga ng karne upang bigyan sila ng mas mahusay na bilang ng mga Geno Point. Lagi namang may paraan upang mapahusay ang pangangatawan at mga kasanayan sa martial arts ng isang tao. Gayunpaman, ang pagkatao ng isang tao ay hindi isang bagay na maaaring sanayin. Sa paningin ni Hansen, si Shuyu at ang iba pang mga kabataan ay pawang mahalagang kayamanan. Eye clear. Sigaw ni Hansen, nag-uutos sa mga miyembro ng gang na umatras. Sumakay siya sa likod ng gintong growler at sinugod ang puting mammoth. Nagulat ang lahat ng mga batang miyembro ng gang nang makita si Hansen. Bilang isang mutant na nilalang, ang puting mammoth ay isa sa pinakamagagaling. Kahit na ang isang tao tulad ni Uncle Ching ay hindi naglakas loob na harapin ang isang puting mammoth ng diretso, ngunit basta na lang inihagis ni Hansen ang sarili sa nilalang. Pinapanood si Hansen na may madilim na mukha, bumulong si Uncle Ching sa kanyang sarili sa isang mahinang boses, talaga bang siya ang apo ng Instructor Han? Iginuhit ni Yang Manli ang kanyang busog at itinutok ang kanyang palaso sa isang mata ng puting mammoth, handa nang suportahan si Hansen kung kinakailangan. Gayunpaman, ang busog at palaso na ginagamit niya sa sandaling ito ay mga banal na dugo na mga kaluluwa ng hayop mula sa unang santuwaryo ng Diyos, na halos hindi gumagana sa isang mutant na nilalang sa ikalawang santuwaryo ng Diyos tulad ng puting mammoth. Mabilis ang pagtakbo ng gintong growler. Sa laki, ang gintong growler ay hindi mas maliit kaysa sa puting mammoth. Habang tumatakbo ang gintong growler, ang katawan nito ay mabilis na lumalaki. Nang malapit na itong makipagsagupa sa puting mammoth, ang gintong growler ay kasing laki na ng isang burol, mas malaki pa kaysa sa mammoth. Kumpara sa gintong growler, biglang nagmukhang maliit ang puting mammoth, parang isang batang elepante sa harap ng isang matandang elepante. Boom! Nagbanggaan ang dalawang hayop. Kahit na mas malaki ang gintong growler kaysa sa puting mammoth, hindi ito nasa anumang kawalan, ngunit umatras din tulad ng puting mammoth. Roar! Ang gintong growler ay umungol ng may pag-aalangan. Ito ang ganap na hari sa unang santuwaryo ng Diyos. Walang nilalang ang makakalaban nito. Gayunpaman, napilitan itong umatras ng isang puting mammoth na nagalit ng husto sa leon. Yumungol din ang puting mammoth at tumakbo patungo sa gintong growler. Boom! Muling naglaban ang dalawang malalaking hayop, naglalabas ng lahat ng uri ng nakakatakot na ingay. Ang mga nakapalibot na glacier ay nabasag sa mga piraso at mayroong nyebe sa lahat ng dako. Boom boom boom! Ang gintong growler at ang puting mammoth ay nagalit ng husto sa isa't isa, kaya wala sa kanila ang nagnanais na umatras. Nagbanggaan sila ng husto na parang mga baka na naglalaban para sa isang baka. Natulala ang mga miyembro ng gang. Nakakita na sila ng maraming mga mount dati, ngunit hindi pa sila nakakakita ng mount na kaya niyang labanan ang nilalang. Ito ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ang normal na mount ay hindi aatake. Gayunpaman, ang higanteng gintong leon na mount na ito ay medyo naiiba.
Nakita ng mga taong tumakas ang nangyayari at nagbagal, nakatingin sa gintong growler na naghahadjust ng sarili sa puting mammoth nang hindi makapaniwala. Iyon ay isang mutant na nilalang. Ano ang nangyari sa mount? Ang lakas nito ay kaya niyang labanan ang puting mammoth. Mutant mount ba iyon? Kahit na, ito ay mount pa rin at hindi dapat makalaban ng isang nilalang tulad nito. Ang lahat ay may magkahalong emosyon habang pinapanood nila ang gintong growler. Sa katunayan, tulad ng kanilang iniisip, kung anumang ibang mount, kahit na isang mutant mount mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, hindi ito makakalaban ng puting mammoth tulad nito. Ang mount ay mount. Kapag ang nilalang ay naging kaluluwa ng hayop na mount, gaano man ito kalupit sa simula, ito ay magiging maamo. Parang isang leon na naging herbivore. Maliban sa malakas nitong pangangatawan, wala na itong likas na ugali na pumatay. Gayunpaman, ang gintong growler ay naiiba. Kahit na ito ay isang kaluluwa ng hayop na mount lamang, bahagi pa rin ng kanyang likas na ugali ang nanatili. Bilang karagdagan, mayroon itong mahusay na pangangatawan, kaya maaari pa rin itong ipagtanggol ang sarili kahit na nawala ang likas na ugali nito. Hindi ito maihahambing sa ibang mga mount. Bumantong hininga si Hansen sa kanyang kalooban. Pagkatapos ng lahat, ang gintong growler ay isang super creature lamang mula sa unang santuwaryo ng Diyos. Kahit na ito ay espesyal, dahil limitado ito sa antas nito, hindi ito kasing lakas ng puting mammoth. Pinapanood ang gintong growler na lalong bumabagsak sa ilalim ng epekto mula sa puting mammoth at umungol ng walang pag-asa, hindi maiwasang tumahimik si Hansen. Naalala niya ang lakas ng malaking gintong growler. Sa pagitan ng langit at lupa, walang makakatagal ng isang suntok mula sa paa nito. Ang kaluluwa ng hayop na gintong growler na ito ay talagang masungit. Kung ang itim na kristal ay talagang magagawa na gawing mga kaluluwa ng hayop ng ikalawang santuwaryo ng Diyos ang mga kaluluwa ng hayop ng unang santuwaryo ng Diyos, tiyak na pipiliin kung i-evolve ang gintong growler. Naisip ni Han Senador. Ayaw niyang makita ang isang dakilang hari na nagiging taungunan. Kahit na iniisip niya iyon, nagdesisyon si Han Senador na kumilos. Nang muling magbanggaan ang gintong growler at ang puting mammoth, tumalon si Han Senador mula sa ulo ng gintong growler at sumugod sa puting mammoth na parang isang meteor. Ang pangangatawan ng puting mammoth ay mas mahusay pa kaysa sa gintong growler. Gayunpaman, kailangan pa rin itong umatras nang ihagis ng gintong growler ang sarili sa kanya. Sa mismong sandaling ito, narating na ni Han Senador ang mammoth. Hawak ang sinumpaang kutsilyo ng lobo sa kanyang kamay, inihagis ni Han Senador ang sarili sa mata ng mammoth na kasing laki ng gulong. Roar! Itinaas ng puting mammoth ang mga paa nito sa harap. Ang dugo ay umagos sa mga ilog mula sa mga mata nito. Malakas na yumengal ang hayop. Sa susunod na sandali, biglang nabutas ang tiyan ng puting mammoth. Isang duguan na figure ang lumabas dito. Boom! Mabilis na bumagsak ang puting mammoth, nagkalat ng yelo at nyebe sa lahat ng dako. Nang hindi tumitingin sa bangkay ng puting mammoth, naglakad ang duguan na figure patungo sa natitirang bahagi ng grupo habang naglilinis ng kutsilyo ng walang pakialam. Halos walang nakakalimot sa sandaling ito. Ang higanting patay na nilalang at ang duguan na figure ay naisulat sa kanilang memorya. Kabanata 454. Matapos patayin ang puting mammoth, naitaguyod ni Hansen ang kanyang prestihiyo sa Goddess Gang. Opisyal na siyang kinilala ng mga tao bilang leader. Maraming mga kabataan ang tumingin sa kanya bilang isang idolo. Ang Goddess Gang ay naging mas organisado. Si Hansen ay napakahabagan sa mga miyembrong masipag, pinarangalan sila ng maraming karne. Hiniling ni Hansen kay Yang Manli na partikular na sanayin ang mga batang lalaki tulad ni Shuyu na handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Ang pagdating ni Hansen ay nagdala ng revolusyon sa lugar. Bagaman hindi pa rin sila naglakas loob na manggaso sa mga malalayong lugar o lumapit sa kanlungan ng espiritu, sa ilalim ng pamumuno ni Hansen, nakapagpatay sila ng maraming ordinaryo at primitive na nilalang sa mga bundok sa paligid. Ito ay nagbigay ng pag-asa sa mga evolver sa lugar na ito. Hindi na nila kailangang huminga ng malalim at bilangin ang mga araw. Maraming tao na hindi nakapasok sa santuwaryo ng Diyos sa mahabang panahon at nawalan ng pag-asa ang bumalik sa lugar matapos marinig ang balita, nais makita kung totoo ang alamat. Lumabas na sila ay labis na nagalak. Ang mundo ng yelo at nyebe ay hindi na tahimik tulad ng dati. Ang mga tao ay aktibo sa lahat ng dako. Bagaman hindi ito maihahambing sa malalaking kanlungan ng tao, ang sitwasyon ay hindi gaanong desperado. Mas maraming tao ang bumalik at sumali sa Goddess Gang. Mas marami pang tao ang nagbigay ng balita sa isa't isa na nagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa at nagdala sa kanila muli sa santuwaryo ng Diyos. Dahil dito, ang Goddess Gang ay naging mas malakas.
Sa maraming karne na maipagpalit, nagsimulang lumitaw ang mga mayayaman. Ang kalakalan ay naging mas madalas, at maraming transaksyon ang naganap. Dahil sa bihirang paglabas ni Hansen, kaunti lamang ang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Karamihan sa mga tao ay tanging alam lamang ang pangalan ni Hansen. Mas marami ang nag-isip kay Hansen bilang isang alamat, isang buhay na alamat. Isang evolver na bagong pumasok sa ikalawang santuwaryo ng Diyos sa loob ng ilang buwan ang nagbuhay muli ng isang lugar sa sarili niyang paraan at nagbigay inspirasyon sa maraming taong desperado na isang bagay na maaari lamang mangyari sa isang alamat. Siyempre, mas marami ang tumanggap kay Yang Manli, ang kanang kamay. Maraming tao ang nagpalagay na si Yang Manli ang Diyosa sa Goddess Gang at inisip na siya ang ginang ni Hansen, ang may bahay ng Goddess Gang. Siyempre, narinig din ni Yang Manli ang mga ganitong palagay. Sa simula, siya ay nahihiya at nagalit. Gayunpaman, imposibleng ituwid ang lahat ng oras. Paglipas ng panahon, napagod na siyang ituwid ang iba. Kuya, ikaw nga talaga. Sa wakas ay natagpuan ko ang samahan. Sa araw na ito, nang si Hansen ay teleported pabalik sa santuwaryo ng Diyos mula sa alyansa, may biglang tumakbo sa kanya at niyakap ang kanyang hita na puno ng luha. Zuting. Nang makita ni Hansen kung sino ito, hindi siya makapaniwala. Wala siyang ideya na makikita niya si Zuting dito. Anong karapatan mong lumabas? Akala mo hindi kita papatayin, hindi ba? Naging seryoso ang mukha ni Hansen. Kuya, walang silbi ang mabuhay sa ganitong lugar. Maaari ba akong sumunod sa iyo? Kung hindi, mas mabuti pang mamatay ako. Patayin mo na ako. Hindi pa kawalan ni Zuting ang binti ni Hansen. Nagtawanan si Hansen sa kanyang kalooban at naisip, napakamalas ng taong ito na naitalaga dito. Siguradong nakaranas siya ng maraming paghihirap. Mukhang nagiging baliw na siya. Kailan ka dumating dito? Bakit hindi kita nakita? Dinala ni Hansen si Zuting sa isang tahimik na lugar at nagtanong. Pagkatapos kong tumakas, direkta akong pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Diyos ko, ipinadala ako sa lugar na ito. Tuwing sinusubukan kong pumatay ng isang primitive na nilalang, halos namamatay ako. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ko pa nga naabot ang ordinaryong bilang ng mga Geno points. Hindi ito paraan ng pamumuhay, 2 buwan na ang nakalipas, lumabas akong mangaso at halos napatay ng isang mutant na nilalang. Tumakbo ako ng napakalayo at bumalik lamang ako noong nakaraang araw. Mula nang marinig ko ang tungkol sa iyo, palagi akong naghintay sa iyo malapit sa teleport device, nagreklamo si Zuting na may luha. Siyempre, hindi masyadong pinansin ni Hansen ang mga salita ni Zuting. Ang taong ito ay matalino at puno ng ideya. Magaling din siya sa paggamit ng lason. Walang hiya at may pagpatay, si Zuting ay tiyak na isang mapanganib na tao. Gayunpaman, hindi pa nais ni Hansen na patayin si Zuting. Kahit na mapanganib ang taong ito, hindi siya itinuturing na panganib ni Hansen. Bukod dito, alam ni Zuting ang maraming bagay na gustong malaman ni Hansen tulad ng tungkol kay Han Jingji. Si Zuting ay isang anak sa labas ng mga Chen. Mukhang alam din ng mga Chen ang nangyari sa nakaraan. Nagtataka si Hansen kung anong papel ang kanilang ginampanan. Nagduda si Hansen na ang isa sa mga Chen ay miyembro rin ng Unit 7 Nanogram Secret Service. Kaya, nais mo akong samahan. Pero bakit ako dapat sumang-ayon? Tumingin si Hansen kay Zuting na may kalahating ngiti. Ano man ang nais ni Zuting, nais ni Hansen na makuha muna ang ilang bagay mula sa kanya. Kuya, kahit ano pa man, dapat akong maging mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga ordinaryong tao, di ba? Kumislap ang mata ni Zuting at sumagot. At mas mapanganib, tahimik na tugon ni Hansen. Sinabi ni Zuting na may ngiti sa labi, Young Master, kuya, ikaw ang inapo ni Instructor Han. Paano ko manggahas na saktan ka? Kung talagang gumawa ako ng masama sa iyo, kahit ang aking ama ay papatayin ako. Medyo maalam ang mga Chen. Gayunpaman, hindi ko matindaan ang anumang relasyon sa pagitan ng mga Han at mga Chen. Hindi kumilos si Hansen. Ang lahat ay nag-aangking kaibigan ni Han Jingji. Hindi niya matukoy kung sino ang nagsasabi ng totoo, kaya nagpasya siyang huwag pansinin ang lahat ng ito. Hindi ba sinabi ni Instructor Han na ang aking ninuno ay isa ring miyembro ng Secret Service, isang kasamahan niya? Mabilis na sinabi ni Zuting. Hindi ko alam. Ayaw ni Hansen na magkomento. Naisip niya, talagang bahagi rin ang mga Chen ng misyon. Walang silbi ang iyong mga sinasabi. Bigyan mo ako ng matibay na bagay. Kung nais mong sumunod sa akin, kailangan mo munang magbayad, sabi ni Hansen. Sinabi ni Zuting na may malungkot na mukha, pagdating ko sa lugar na ito, wala akong nakuha at halos nawala ang lahat ng mga kaluluwa ng hayop na dinala ko mula sa unang santuwaryo ng Diyos.
Ngayon sobrang hirap ko na ang natitira na lang sa akin ay pera. Gusto mo ba ng pera? Sabihin mo ang halaga, at babayaran kita kahit gaano kalaki. Hindi mo pa rin ba hawak ang 7 twists? Biglang sinabi ni Hansen. Matagal nang pinapangarap ni Hansen ang 7 twists mula sa mga Chen. Kahit na makakalipad siya gamit ang mga pakpak ng kaluluwa ng hayop, ang bilis ay nakasalalay sa lakas ng kaluluwa ng hayop sa halip na sa kanyang lakas. Kaya't interesado si Hansen sa teknik na ito na makakapagpadala sa kanya sa hangin gamit ang kanyang meron. Gayunpaman, ang 7 twists ay lihim ng pamilya ng mga Chen. Walang mga estranghero ang maaaring maturuan. Sa ganitong pagkakataon, nais ni Hansen na subukan kung maituturo sa kanya ni Zhuting ang 7 twists. Kabanata 455. Ang kasunduan sa Treading Cloud. Bagaman ang 7 twists ay lihim ng pamilya ng mga Chen, may paraan para matutunan mo ito. Gayunpaman, dahil ito ay nakalaan sa pamilya, mayroong isang patakaran na hindi maaaring ibulgar ang lihim. Kung nais mong matutunan, kailangan mong maging estudyante ng aking pamilya, sabi ni Zhuting. Bagaman hindi tumanggi si Zhuting, tiyak na hindi papayag si Hansen na maging estudyante ng mga Chen, na nangangahulugang hindi niya matutunan ang Hyper Geno Art. Kaya, wala na bang ibang paraan? Tumalikod si Hansen at handang umalis. Huminto ka, makinig ka sa akin. Kahit na handa akong baliwalain ang mga patakaran at ituro sa iyo ang 7 twists, ang alam ko lamang ay ang unang 3 twists. Nang walang espesyal na solusyon ng Geno, wala ka ring paraan upang magtagumpay sa pagsasanay nito, mabilis na sinabi ni Zhuting habang nakikita si Hansen na umaalis. Kuya, makinig ka. Noong ako'y hinahabol ng mutant na nilalang, nakakita ako ng isang magandang lugar na tiyak na interesado ka. Paano kung ipakita ko sa iyo ang lugar? Kung sa tingin mo ay kawili-wili ito, hayaan mo akong sumali sa Goddess Gang. Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang lugar, hindi na kita istorbohin, sabi ni Zhuting. Ano ang magandang lugar? Tanong ni Hansen. Isang pugad, bulong ni Zhuting kay Hansen. Nagulat si Hansen. Ang katotohanan na nakakita si Zhuting ng isang pugad ay nangangahulugang nakakita siya ng isang sacred blood beast soul. Anong swerte? Dala mo ako doon, naisip ni Hansen at sinabi. Hindi siya nag-aalala na baka may mga trick si Zhuting. Kahit na may sacred blood creature, kaya ni Hansen na protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, kung mayroong isang sacred blood creature o kahit na isang super creature sa pugad, magiging napakahirap para sa kanya na basagin ang itlog. Dinala ni Zhuting si Hansen palabas ng yelo at pumasok sa mga bundok. Naramdaman ni Hansen na mabagal ang kanilang takbo at tinawag ang gintong Growler, humiling kay Zhuting na umupo kasama niya. Kuya, ang ganda ng pagsakay. Gusto mo bang ibenta ang mount na ito? Tatanggapin ko ang anumang presyo, sabi ni Zhuting na humahanga habang tinitingnan ang gintong Growler. Hindi ko ibebenta ito, pero kung gusto mong bumili ng Beast Soul, mayroon akong isa. Biglang pumasok sa isip ni Hansen. Ang Berserk Ice Armored Beast Soul na nakuha niya noong nakaraang pagkakataon ay walang silbi sa kanya. Kung handang magbayad ni Zhuting ng mataas na presyo, nais ni Hansen na ibenta ito sa kanya. Ano ang Beast Soul? Isang mutant ba o isang sacred blood? Tanong ni Zhuting na puno ng pananibik. Sobrang naghihirap siya. Napakahirap makakuha ng Beast Soul sa ganitong lugar at nawala na ang lahat ng mga Beast Soul na dinala niya dito. Nang walang magandang Beast Soul, hindi siya komportable. Isang primitive Beast Soul ng Ice Armored Beast, sagot ni Hansen. Medyo nadismaya si Zhuting, ngunit sinabi pa rin niya, ayos lang iyon. Ito ay Beast Soul Armor, medyo malakas sa mga primitive Beast Souls. 1,000,000, ano sa tingin mo? 1,000,000 para sa isang primitive Beast Soul ay marami, kahit na ang Beast Soul ay mula sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Ito ay dahil sa napaka-rare ng mga Beast Soul sa lugar na ito. Sa isang malaking kanlungan ng tao, ang mga primitive Beast Soul ay magiging katumbas ng humigit kumulang 1/10 bahagi ng presyo. Isang berserk ito, dagdag ni Hansen. Biglang pumikit ang mga mata ni Zhuting at sinabi, Kuya, mayroon kang Berserk Ice Armored Beast Soul. Sa mga primitive na nilalang, isa sa maraming dosina lamang ang maaaring maging Berserk. At mas mahirap pang makuha ang Beast Soul, kung kaya't ang Berserk Beast Soul ay mas mahal kesa sa Beast Soul sa parehong antas. Siyempre, ang Berserk Beast Soul ay mas mahusay kaysa sa iba. Sa kaso ng armor na ito, ang normal na Beast Soul ay makakabalot lamang ng 30% hanggang 40% ng katawan, habang ang Berserk ay makakabalot ng higit sa 75% ng katawan. Ang depensa ay pinahusay din sa Berserk kahit na maihahambing sa isang mahinang mutant armor na nagbigay ng napakataas na halaga sa Berserk Beast Soul.
Ano sa tingin mo? Tinawag ni Hansen ang Berserk Ice Armored Beast Soul, at biglang natakpan ang kanyang buong katawan ng makapal na layer ng yelo. Gayunpaman, ang armor na ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang kay Hansen. Hindi ito kasing lakas ng kanyang katawan, lalo na pagkatapos niyang sanayin ang microcrystal. Kung ang armor ay isang top mutant beast soul o isang sacred blood, malamang na itatago ito ni Hansen. Sa kasamaang palad, hindi pa siya nakakuha ng isa. Kuya, sabihin mo ang presyo. Nagsimula ng mag-alala si Zhuting. Hindi kita pipilitin na ituro sa akin ang 7 twists dahil hindi ka pinapayagan. Ngunit tiyak na mayroon ang iyong pamilya ng S-Class footwork design para sa mga evolver. Tumingin si Hansen kay Zhuting at sinabi. Biglang naging nagdadalawang isip si Zhuting at sinabi, kalimutan mo na lang, hindi ko talaga kailangan ng Beast Soul. Alam ni Hansen kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ang isang Berserk Beast Soul ng Ice Armored Beast ay nagkakahalaga ng 10 milyon na dolyar sa pinakamataas na antas matapos isaalang-alang ang kakulangan ng mga Beast Soul. Gayunpaman, masyado itong maliit para makipagpalitan ng S-Class Secret Footwork. Walang sino man ang gagawa ng ganitong pakikipagpalitan. Relax, hindi ko sinasadyang ipagpalit ang Berserk Beast Soul para sa iyong footwork. Babayaran kita ng S-Class Saintful license ng Evolver level para sa footwork. Ang Berserk Beast Soul ay maaari ring ituring na bayad sa serbisyo mo, sabi ni Hansen na may ngiti. Ang mga Chen ay may mga pambihirang footwork Hyper Geno Arts na mahirap bilhin kahit sa Saintful. Dahil sa 7 twists ay hindi na posible, wala nang masama kung matututo siya ng ibang bagay. Kung ganun, maaari kong isipin ang isang bagay. Tumingin si Zhuting sa Berserk Beast Soul armor na suot ni Hansen, piniga ang kanyang mga ngipin at sinabi, may footwork ang mga Chen na tinatawag na Treading Cloud. Kung interesado ka, maaari kong isuko ang aking dignidad at makuha ito para sa iyo. Sabihin mo sa akin tungkol dito, anong klase ng footwork ang Treading Cloud? Nakatuklas si Hansen at nagtanong. Ipinakita ni Zhuting kung ano ito na nagpagilid sa mga mata ni Hansen. Ang Treading Cloud ay isang footwork na nagbibigay diin sa mga kasanayan sa binti. Kapag ito ay matagumpay na naipasa, ang mga selula ng katawan ng mga binti ay maaaring mapahusay. Ang Treading Cloud ay nangangahulugang napakadaling maabot ang langit matapos ang pagsasanay na ito. Bagaman ito ay isang labis na pahayag, ipinapakita nito na ang footwork ay nagbibigay diin sa mapanlikhang lakas ng binti. Sa kasiyahan ni Hansen, pagkatapos magsanay ng Treading Cloud, bagaman hindi siya makakapag-leverage sa hangin ng 7 beses, makakapag-leverage siya sa hangin ng 1 beses. Hindi tulad ng naimbento ni Hansen, ito ay isang perpektong leverage. Noong nakaraang pagkakataon, nang nag-leverage si Hansen sa hangin, nakagawa lamang siya ng isang dagdag na sipa na dahil hindi perpekto ang leverage. Pagkatapos magsanay ng Treading Cloud, magagawa niyang leverage sa hangin ng perpekto at makagawa ng isa pang 7 sipa. Kabanata 456. Nasiyahan si Hansen sa Treading Cloud, isang lihim na Hyper Geno art na hindi niya matutunan kahit sa Saintful. Sulit na bayaran ng isang S-Class Saintful license at isang Berserk Beast Soul. Sa ganoong paraan, nagkasundo sina Hansen at Zhuting sa oras ng kalakalan. Si Zhuting ay maaaring ituro kay Hansen ang footwork ng personal, ngunit kailangan niyang makuha ang mga espesyal na solusyon ng Geno mula sa mga Chen. Dinala ni Zhuting si Hansen upang hanapin ang pugad. Sa bilis ng gintong growler, umabot sila ng higit sa kalahating araw bago nila nakita ang mga bundok na tila bumubuo ng isang lotes ng buhay na siyang pasukan sa pugad. Sa kabutihang palad, walang mga nilalang sa paligid. Umakyat sila sa mga bundok at bumaba sa pasukan hanggang sa umabot sila sa berdeng gintong pader. Ang berdeng gintong pader ay buo pa rin. Walang sino man ang pumasok. Bagaman natagpuan ni Zhuting ang lugar, hindi siya naglakas loob na pumasok. Matalino si Zhuting na alam kung ano ang nasa loob ng kanyang kakayahan at kung ano ang lampas dito, na hindi lahat ng tao ay alam. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mga hayop ng emosyon, kaya mahirap para sa kanila na mapanatili ang rasyonalidad sa lahat ng oras. Maghintay ka sa labas, susuriin ko, sabi ni Hansen kay Zhuting at sinira ang berdeng gintong pader upang pumasok. Ang omniscient green light ay ginawang nakakatakot ang malaking pugad. Ang mga kakaibang hugis na selula ay nasa lahat ng dako, lahat ay buo. Walang paraan upang malaman kung aling selula ang nag-alaga ng isang nilalang. Dahan-dahang lumapit si Hansen sa mga selula, ngunit dahil masyado ng marami ang mga ito, nagkakabuhol-buhol ang mga ito. Walang paraan kundi ang umakyat sa mga selula. Hindi naglakas loob si Hansen na tumalon sa isang selula.
Nakatingin sa isang 20 talampakang taas na hugis itlog na selula, dahan-dahan siyang umusad, nakakaramdam ng hindi komportable na parang may mali. Roar! Nang si Hansen ay mga 30 talampakan mula sa selula, bigla itong sumabog. Isang itim na nilalang na may 2 pilak na sungay at mga pakpak na parang gargoyle ang biglang sumugod mula sa nasirang selula. Isang sulyap lamang kay Hansen at nagsimula na siyang tumakbo ng kabilas hanggat kaya ng kanyang mga binti. Bagaman hindi pa niya nakakalaban ang nilalang, batay sa bilis nito, sigurado si Hansen na ang gargoyle ay isang sacred blood creature na may pangangatawan na higit sa 100. Nagpasalamat si Hansen na ito ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Kung nakatagpo siya ng nilalang na ito ng mas malalim na siya, tiyak na mas mahirap para sa kanya na makatakbo. Nagsimula siyang tumakbo ng ilang hakbang nang mahuli siya ng gargoyle. Ang braso nito na kasing laki ng isang marble column ay mabilis na humampa sa likod ni Hansen. Sa bawat kuko nito, ang mga kuko ay higit sa kalahating talampakan ang haba, kasing talim ng tungsten dagger. Kahit ang katawan na gawa sa steel ay masisira ng mga kuko na ito. Hindi lumingon, si Hansen ay gumalaw ng kanyang katawan tulad ng isang ahas upang makaiwas sa atake ng gargoyle na parang may mga mata sa kanyang likuran. Pagkatapos, patuloy siyang tumakbo sa isang baluktot na ruta. Habang lumilipad ang gargoyle, nasa likuran na siya ni Hansen kaagad. Gayunpaman, hindi na naman nagtagumpay ang atake nito. Si Hansen ay kasing liksi ng isang eels na tumatakas muli sa mga braso ng gargoyle. Tumingin si Hansen sa direksyon ng pasukan at nakita na si Zooting ay umalis, mas mabilis pa sa isang kuneho. Matapos ang ilang pagkatalo, mabilis na umungal ang gargoyle habang si Hansen ay papunta na sa makitid na daan. Ang mga pilak na sungay ng gargoyle ay biglang lumiwanag at ang pilak na kulay ay nagsimulang dumaloy papunta sa itim na katawan ng gargoyle. Sa isang iglap, ang gargoyle ay naging isang pilak na estatwa na tila kakaibang glamoroso. Kay sakit, isang berserk sacred blood creature. Sigaw ni Hansen. Ang pilak na gargoyle ay halos instantaneously na lumitaw sa likuran ni Hansen, humahampas sa ulo ni Hansen. Ang bilis ng pilak na gargoyle ay napakabilis na wala ng oras si Hansen upang makaiwas sa atake. Bagaman sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa kiting hanggat maaari, sa harap ng ganap na bilis, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang silbi. Nangigigpit si Hansen at ginamit ang Jadescan. Umabot siya sa makapal na braso ng Berserk Beast, hindi siya nagtangkang talunin ang nilalang gamit ang kanyang lakas. Nang magbanggaan ang dalawang braso, pinahiran ni Hansen ang makapal na braso ng pilak na gargoyle na parang ahas at umusad sa katawan nito. Perpektong pinagsama ang Ghost Hunt at Diversion, ginamit din ni Hansen ang kakayahang nakamit niya mula sa pagsasanay sa Jadescan upang makamit ang epekto na ito. Sinubukan ng pilak na gargoyle na mahuli si Hansen na nakadikit sa kanyang likuran, habang si Hansen ay umakyat sa pagitan ng mga hita ng gargoyle at mabilis na sumuntok sa bahagi nito. Boom! Ang kamay ni Hansen na kasing jade ay tumama ng malakas sa pagitan ng mga hita ng gargoyle, na nagpasigaw dito ng labis na galit. Mabilis na ginamit ng gargoyle ang parehong mga kamay upang panghampas si Hansen. Naging matatag si Hansen sa binti ng gargoyle at bumalik sa kanyang likuran. Hawak ang mga pakpak ng gargoyle, mabilis na sinuntok ni Hansen ang leeg nito. Habang umuusad siya sa katawan ng gargoyle, sinubukan ng gargoyle na mahuli si Hansen sa labis na galit ngunit patuloy na nabibigo. Gayunpaman, ang pangangatawan ng Berserk Silver Gargoyle ay napakalakas na kahit na pagkatapos gamitin ni Hansen ang Jadescan, nagawa lamang niyang mapalobo ng kaunti ang pilak na katawan nito. Hindi naglakas loob si Hansen na gamitin ang sinumpaang kutsilyo ng lobo dahil hindi ito sapat na malakas upang basagin ang katawan na ito at dahil ang paghawak sa kutsilyo ay makakaapekto sa mga galaw ni Hansen. Sinubukan ni Hansen na panghampasan ang mga mata ng gargoyle, ngunit ito ay walang silbi. Ang mga mata nito ay kasing tigas ng kanyang katawan, gawa ng pilak na metal. Naramdaman ni Hansen na ang oras na wala pang 1 minuto ay tila kasing tagal ng mga oras. Hindi madaling makipaglaban sa gargoyle sa ganitong paraan. Ginamit ni Hansen ang kanyang pisikal at mental na lakas hanggang sa hangganan. Ang bawat bahagyang galaw ay maingat na kinalkala. Ang parehong pisikal at mental na lakas ay nauubos. Sa kabila nito, patuloy na nahaharap si Hansen sa mas malalang panganib. Ang Berserk Gargoyle ay naging mas mabilis at mas mabilis. Ilang beses, ang mga kuko nito ay nakasugat kay Hansen na nagdulot sa kanya ng pagdurugo. Hindi nag-alinlangan si Hansen. Patuloy siyang lumilipad sa katawan ng gargoyle na parang ahas, ngunit ang kanyang saklaw ng paggalaw ay papaliit ng papaliit. Sa wakas, pinush ng Berserk Gargoyle si Hansen ng husto na wala na siyang mapuntahan.
Mabilis na humampas ang gargoyle kay Hansen na nasa mismong katawan nito. Habang ang matutulis na pilak na kuko ay malapit nang tumusok sa katawan ni Hansen, mabilis na itinulak ni Hansen ang ulo ng gargoyle at tumalon sa hangin, na iniiwasan ang panghampas nito. Nagamit ng pilak na gargoyle ang lahat ng kanyang lakas sa galaw na ito. Matapos makaiwas si Hansen sa atake, hindi huminto ang kuko nito at patuloy na humampas sa sarili nitong mukha. Ang 5 kuko na kasing talim ng pilak na daggers ay tumusok sa pilak na mukha nito, at biglang sumabog ang pilak na dugo. Kabanata 457. Ang pagsubok kay Hansen sa cookhouse. Tumakbo si Hansen palabas ng pugad. Bahagya niyang narinig ang umuungal na ingay ng galit na pilak na gargoyle. Napakaganda ng pangangatawan ng pilak na gargoyle kaya hindi niya iyon kayang patayin sa ngayon. Gayunpaman, dahil nalaman na niya na mayroong isang sacred blood creature sa lugar na ito, maaari siyang bumalik kapag mayroon na siyang sapat na Geno points. Kuya, nandito ka. Ayos ka lang ba? Naghihintay si Zuting sa pasukan, madalas na tumitingin sa ibaba. Sa kabutihang palad, nakatakbo ako, ngunit hindi ko kayang patayin ang nilalang na iyon, sagot ni Hansen at nagsimula ng maglakad palayo. Paano ang tungkol sa pagsali ko sa Goddess Gang? Lumapit si Zuting kay Hansen at nagtanong. Kung gusto mo, papayagan kita, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Pananatiliin niya si Zuting sa ngayon dahil iniisip pa rin niya ang tungkol sa 7 twists ng mga Chen. Matapos umalis sa pugad, bumalik si Hansen sa alyansa at pinabilis ang pagkuha ni Zuting sa mga Geno solutions. Malapit na ang oras ng pagbabalik ni Zero sa santuwaryo ng Diyos, kaya inisip ni Hansen na oras na upang sakupin ang kanlungan ng espiritu. Gayunpaman, nais niyang makasama ang lahat ng tao sa Goddess Gang sa digmaan laban sa kanlungan ng espiritu. Kung siya lamang ang pupunta, hindi pa hahalagahan ng mga miyembro ng gang ang mga nakinabang na hindi nila ipinaglaban. Siyempre, tiyak na makukuha ni Hansen ang Spirit Stone sa kanlungan. Wala siyang gaanong pakialam sa ibang bagay. Matapos bumalik si Hansen sa Daphne, natapos niya ang sariling gawain at tiningnan ang kanyang hinaharap na schedule. Sa loob ng 2 araw, sasali siya sa team ng pagluluto upang maghanda ng pagkain. Ang mga sundalo ay makakakuha lamang ng pagkain sa loob ng 5 araw sa isang buwan. Karaniwan, kumukuha lamang sila ng mga solusyon sa nutrisyon. Gayunpaman, magkaiba ang expert panel. Kumakain sila araw-araw, kaya ang pag-iral ng cookhouse ay pangunahing para sa expert panel. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, pagbabasa, at pagsasanay, oras na para kay Hansen na magtrabaho. Sa wakas, naunawaan ni Hansen na ang trabaho sa cookhouse ay minsang mahirap. Ang mga eksperto at scholar ay napakapiki sa kanilang kinakain. Ayon sa mga patakaran, bawat isa sa kanila ay dapat magkaroon ng 3 ulam at 1 sopa sa bawat pagkain, at kinakailangan ng karne. Bilang karagdagan, ilang mga propesor sa expert panel ay maaari pang mag-order ng kanilang sariling pagkain, na isang pribilehiyo na hindi naranasan ni Jianran at Chen Shoshan. Dahil sa pagbibigay diin ng alyansa sa mga crystallizer runs, ang mga eksperto at propesor na ito ay may napakataas na katayuan. Kabilang sa kanila, may ilang mga propesor na talagang may kaalaman tungkol sa crystallizer civilization. Hindi mahusay na cook si Hansen, kaya ang magagawa lamang niya ay ihanda ang mga hilaw na materyales at ilipat ang pagkain sa mga plato. Dapat ikaw ang bagong recruit sa cookhouse na si Hansenador. Narinig kong pumasa ka sa sprint sa level 10. Tanong ng isang batang mananaliksik mula sa expert panel habang kumukuha siya ng pagkain. Sa dahilang nakita ko na ito dati. Wala itong malaking halaga, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Nag-graduate ka ba mula sa Blackhawk? Tanong ng batang mananaliksik. Oo, sagot ni Hansen na bahagyang nakakunot ang noo. Sinulyap siya sa batang mananaliksik na nasa paligid ng 30 taong gulang at medyo gwapo. Ang kanyang mga labi ay manipis, na nagbigay sa kanya ng pambabaeng hitsura. Hindi masama. Nang ako ay nasa Alliance Central Military Academy, ang Blackhawk ay nasa ranggong halos 100. Nagtataka ako kung paano na ito ngayon. Sabi ng batang mananaliksik ng tahimik. Naramdaman ni Hansen na ang tono ng lalaki ay medyo iba, kaya siya ay huminto at sinabi, hindi ako sigurado. Wala akong masyadong pagkakataon upang makita ang mga tao mula sa Alliance Central Military Academy. Nagkaroon ako ng archery tournament laban sa paaralang iyon. Oh, nakalabas ka ba ng maayos? Sabi ng batang mananaliksik na tila nasiyahan. Kapag pinag-uusapan ng mga torneo, ang Alliance Central Military Academy ay palaging nangungunang paaralan. Halos sa bawat item, ang paaralan ay laging nakakuha ng hindi bababa sa top 3,
habang ang Blackhawk ay hindi gaanong kahanga-hanga sa mga kilalang akademya. Ang dalawa ay hindi maihahambing. Siyempre, ang batang mananaliksik ay naniniwalang talo ang Blackhawk. Okay lang. Napakahusay ng Alliance Central Military Academy, kaya medyo nag-effort ako upang talunin sila at makuha ang championship, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Ayaw niyang maging maganda sa mga tao tulad nito. Haha, kung gusto mong magmayabang, may limitasyon pa rin. Sa anong klaseng torneo nakatalo ang Blackhawk laban sa Alliance Central Military Academy? Isang kompetisyon ng pagmamayabang ba? Ang tugon ng mananaliksik ay nagpasaya sa lahat sa expert panel. Karamihan sa mga mananaliksik na ito ay mula sa Alliance Central Military Academy, dahil hindi maraming akademya ang may pangunahing paksa sa pananaliksik ng crystallizer runs. Karamihan sa mga propesor na tumutok sa kultura ng crystallizer ay nagtuturo sa Alliance Central Military Academy, kaya ang mga eksperto at propesor sa expert panel ay karamihan ring nauugnay sa Alliance Central Military Academy. Bilang mga nagtapos ng pinakamahusay na military school sa alyansa, tiyak na sila ay mayabang. Ilang mananaliksik mula sa expert panel ang sinubukang mag-sprint, ngunit wala sa kanila ang nakapasa sa level 10. Sila ay labis na nasisiyahan ng marinig na nakapasa ang isang sundalo ng cookhouse sa level 10 dahil alam nila na pamilyar si Hansen sa sistema. Walang paraan na kasing lakas si Hansen gaya nila. Ang mananaliksik na ito na pinangalan ng Tang Xin ay labis na naiinis dito kung kaya't ininsulto niya si Hansen. Pasensya na, wala akong ideya na ang Alliance Central Military Academy ay ganito kalaki. Sa kasamaang palad, nakapagtapos na ako at hindi na makakasali sa mga laro. Kung hindi, mas madali sana akong nakipaglaban sa kanila at ginawang mas maganda ang hitsura nila, sabi ni Hansen na nakangiti. Nang sabihin ito ni Hansen, maraming mananaliksik ang tumingin sa kanya. Kahit ang ilang mga propesor ay hindi nakapagpigil na sumulyap sa kanya. Okay, kaya sinasabi mong natalo mo ang Alliance Central Military Academy. Kaya, sabihin mo sa akin, saan at kailan mo ito ginawa? Snorted ni Tang Xin at sinabi, dahil hindi siya naniwala kay Hansen kahit isang beses. Hindi ko matandaan kung aling laro dahil napaka-trivial na bagay para sa akin. Maaari mong hanapin ang aking pangalan at malamang makikita mo ito. Tinamaan ni Hansen ang spatula sa gilid ng plato. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mangyaring magbigay daan sa iba. Kailangan din nilang kumain. Medyo nagalit si Tang Xin. Palagi siyang mayabang sa katotohanan na siya ay nagtapos mula sa Alliance Central Military Academy. Ang pagtrato ni Hansen sa kanyang alma mater ng walang galang ay nagpasiklab ng kanyang inis. Gayunpaman, sa barkong pandigma na ito, hindi siya makakagawa ng anuman na labag sa mga alituntunin. Nagngangalit si Tang Xin at lumapit kay Profesor Li Mingtang, humihingi, Profesor, maaari mo bang tingnan para sa akin kung totoo ang sinasabi niya? Sa Daphne, ang mga ordinaryong tao ay walang access sa Skynet. Ang mayroon lamang sila ay isang panloob na database, kaya't tinanong ni Tang Xin si Profesor Li Mingtang na tingnan ito para sa kanya. Kabanata 458. Umabot si Hansen sa pagkakataon upang tumakas mula sa pugad. Bahagya niyang narinig ang umuungal na ingay ng galit na pilak na gargoyle. Napakaganda ng pangangatawan ng pilak na gargoyle kaya hindi niya ito kayang patayin sa kasalukuyan. Gayunpaman, dahil nalaman na niya na mayroong sacred blood creature sa lugar na ito, maaari siyang bumalik kapag mayroon na siyang sapat na Geno points. Kuya, nandito ka. Ayos ka lang ba? Naghihintay si Zuting sa pasukan, madalas na tumitingin sa ibaba. Sa kabutihang palad, nakatakbo ako, ngunit hindi ko kayang patayin ang nilalang na iyon, sagot ni Hansen at nagsimula ng maglakad palayo. Paano ang tungkol sa pagsali ko sa Goddess Gang? Lumapit si Zuting kay Hansen at nagtanong. Kung gusto mo, papayagan kita, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Pananatiliin niya si Zuting sa ngayon dahil iniisip pa rin niya ang tungkol sa 7 twists ng mga Chen. Matapos umalis sa pugad, bumalik si Hansen sa alyansa at pinabilis ang pagkuha ni Zuting sa mga Geno solutions. Malapit na ang oras ng pagbabalik ni Zero sa santuwaryo ng Diyos, kaya inisip ni Hansen na oras na upang sakupin ang kanlungan ng espiritu. Gayunpaman, nais niyang makasama ang lahat ng tao sa Goddess Gang sa digmaan laban sa kanlungan ng espiritu. Kung hindi, kung siya lamang ang pupunta, hindi pahahalagahan ng mga miyembro ng gang ang mga nakinabang na hindi nila ipinaglaban. Siyempre, tiyak na makukuha ni Hansen ang Spirit Stone sa kanlungan. Wala siyang gaanong pakialam sa ibang bagay. Matapos bumalik si Hansen sa Daphne, natapos niya ang sariling gawain at tiningnan ang kanyang hinaharap na schedule.
Sa loob ng 2 araw, sasali siya sa team ng pagluluto upang maghanda ng pagkain. Ang mga sundalo ay makakakuha lamang ng pagkain sa loob ng 5 araw sa isang buwan. Karaniwan, kumukuha lamang sila ng mga solusyon sa nutrisyon. Gayunpaman, magkaiba ang expert panel. Kumakain sila araw-araw, kaya ang pag-iral ng cookhouse ay pangunahing para sa expert panel. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, pagbabasa, at pagsasanay, oras na para kay Hansen na magtrabaho. Sa wakas, naunawaan ni Hansen na ang trabaho sa cookhouse ay minsang mahirap. Ang mga eksperto at scholar ay napakapiki sa kanilang kinakain. Ayon sa mga patakaran, bawat isa sa kanila ay dapat magkaroon ng 3 ulam at 1 sopa sa bawat pagkain, at kinakailangan ng karne. Bilang karagdagan, ilang mga propesor sa expert panel ay maaari pang mag-order ng kanilang sariling pagkain, na isang pribilehiyo na hindi naranasan ni Jianran at Chen Shoshan. Dahil sa pagbibigay diin ng alyansa sa mga crystallizer runs, ang mga eksperto at propesor na ito ay may napakataas na katayuan. Kabilang sa kanila, may ilang mga propesor na talagang may kaalaman tungkol sa crystallizer civilization. Hindi mahusay na cook si Hansen, kaya ang magagawa lamang niya ay ihanda ang mga hilaw na materyales at ilipat ang pagkain sa mga plato. Dapat ikaw ang bagong recruit sa cookhouse na si Hansenador. Narinig kong pumasa ka sa sprint sa level 10. Tanong ng isang batang mananaliksik mula sa expert panel habang kumukuha siya ng pagkain. Sa dahilang nakita ko na ito dati. Wala itong malaking halaga, sagot ni Hansen nang walang pakialam. Nag-graduate ka ba mula sa Black Hawk? Tanong ng batang mananaliksik. Oo, sagot ni Hansen na bahagyang nakakunot ang noo. Sinulyap siya sa batang mananaliksik na nasa paligid ng 30 taong gulang at medyo gwapo. Ang kanyang mga labi ay manipis, na nagbigay sa kanya ng pambabaeng hitsura. Hindi masama. Nang ako ay nasa Alliance Central Military Academy, ang Black Hawk ay nasa ranggong halos 100. Nagtataka ako kung paano na ito ngayon. Sabi ng batang mananaliksik ng tahimik. Naramdaman ni Hansen na ang tono ng lalaki ay medyo iba, kaya siya ay huminto at sinabi, hindi ako sigurado. Wala akong masyadong pagkakataon upang makita ang mga tao mula sa Alliance Central Military Academy. Nagkaroon ako ng archery tournament laban sa paaralang iyon. Oh, nakalabas ka ba ng maayos? Sabi ng batang mananaliksik na tila nasiyahan. Kapag pinag-uusapan ng mga torneo, ang Alliance Central Military Academy ay palaging nangungunang paaralan. Halos sa bawat item, ang paaralan ay laging nakakuha ng hindi bababa sa top 3, habang ang Black Hawk ay hindi gaanong kahanga-hanga sa mga kilalang akademya. Ang dalawa ay hindi maihahambing. Siyempre, ang batang mananaliksik ay naniniwalang talo ang Black Hawk. Okay lang. Napakahusay ng Alliance Central Military Academy, kaya medyo nag-effort ako upang talunin sila at makuha ang championship, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Ayaw niyang maging maganda sa mga tao tulad nito. Haha, kung gusto mong magmayabang, may limitasyon pa rin. Sa anong klaseng torneo nakatalo ang Black Hawk laban sa Alliance Central Military Academy? Isang kompetisyon ng pagmamayabang ba? Ang tugon ng mananaliksik ay nagpasaya sa lahat sa expert panel. Karamihan sa mga mananaliksik na ito ay mula sa Alliance Central Military Academy, dahil hindi maraming akademya ang may pangunahing paksa sa pananaliksik ng crystallizer runs. Karamihan sa mga propesor na tumutok sa kultura ng crystallizer ay nagtuturo sa Alliance Central Military Academy, kaya ang mga eksperto at propesor sa expert panel ay karamihan ring nauugnay sa Alliance Central Military Academy. Bilang mga nagtapos ng pinakamahusay na military school sa alyansa, tiyak na sila ay mayabang. Ilang mananaliksik mula sa expert panel ang sinubukang mag-sprint, ngunit wala sa kanila ang nakapasa sa level 10. Sila ay labis na nasisiyahan ng marinig na nakapasa ang isang sundalo ng cookhouse sa level 10, dahil alam nila na pamilyar si Hansen sa sistema. Walang paraan na kasing lakas si Hansen gaya nila. Ang mananaliksik na ito na pinangalan ng Tang Xin ay labis na naiinis dito, kung kaya't ininsulto niya si Hansen. Pasensya na, wala akong ideya na ang Alliance Central Military Academy ay ganito kalaki. Sa kasamaang palad, nakapagtapos na ako at hindi na makakasali sa mga laro. Kung hindi, mas madali sana akong nakipaglaban sa kanila at ginawang mas maganda ang hitsura nila, sabi ni Hansen na nakangiti. Nang sabihin ito ni Hansen, maraming mananaliksik ang tumingin sa kanya. Kahit ang ilang mga propesor ay hindi nakapagpigil na sumulyap sa kanya. Okay, kaya sinasabi mong natalo mo ang Alliance Central Military Academy. Kaya, sabihin mo sa akin, saan at kailan mo ito ginawa? Snorted ni Tang Xin at sinabi, dahil hindi siya naniwala kay Hansen kahit isang beses.
Hindi ko matindaan kung aling laro dahil napaka-trivial na bagay para sa akin. Maaari mong hanapin ang aking pangalan at malamang makikita mo ito. Tinamaan ni Hansen ang spatula sa gilid ng plato. Kung wala ka ng ibang sasabihin, mangyaring magbigay daan sa iba. Kailangan din nilang kumain. Medyo nagalit si Tang Xin. Palagi siyang mayabang sa katotohanan na siya ay nagtapos mula sa Alliance Central Military Academy. Ang pagtrato ni Hansen sa kanyang alma mater ng walang galang ay nagpasiklab ng kanyang inis. Gayunpaman, sa barkong pandigma na ito, hindi siya makakagawa ng anuman na labag sa mga alituntunin. Nagngangalit si Tang Xin at lumapit kay Profesor Li Mingtang, humihingi, "Profesor, maaari mo bang tingnan para sa akin kung totoo ang sinasabi niya?" Sa Daphne, ang mga ordinaryong tao ay walang access sa Skynet. Ang mayroon lamang sila ay isang panloob na database, kaya't tinanong ni Tang Xin si Profesor Li Mingtang na tingnan ito para sa kanya. Kabanata 459. Dahil sa isang tao na unang tumayo, marami ang sumunod at nagpasya na umalis sa Goddess Gang. Kaunti lamang ang naniwala na kayang sakupin ni Hansen ang kanlungan ng espiritu. Maraming mutant na nilalang sa kanlungan, at isang aristocrat spirit na halos walang kamatayan. Lahat ng iyon ay malalaking problema. Bago masira ang kanilang spirit stones, ang mga espiritu ay halos walang kamatayan sa kanilang sariling mga kanlungan. Bukod dito, walang sino man ang nakakaalam kung gaano karaming mutant at primitive na nilalang ang naruroon. Ang Goddess Gang ay may kabuoang 200 tao, at marami sa kanila ay kulang pa sa bilang ng kanilang primitive genopoints. Hindi pa nila kayang makipaglaban ng isa-isa sa mga primitive na nilalang. Ang kanlungan ng espiritu ay tila isang napakalaking layunin. Nawala ng mas magandang kalahati ng mga miyembro ang Goddess Gang na may 200 tao. Tanging mga 30 tao na lamang ang natira. Si Hansen ay lubos na handa ng maaga. Gayunpaman, hindi pa rin niya inaasahan na mawawala ng ganito karaming mga miyembro. Sa unang tingin, ang karamihan ng mga natirang tao ay mga kabataan tulad ni Shoyu. Kakaunti na lamang sa mga ito ang mas matatanda. Sa kanyang pagkagulat, ang gitnang taong dati nang nagbato ng mga pang-aasar sa kanya ay nanatili sa grupo at hindi piniling umalis. Tanda ni Hansen na ang pangalan nito ay Xing Guoxiong. Dumating siya sa ikalawang santuwaryo ng Diyos 2 dekada na ang nakalipas bilang isang sacred evolver. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mapunta sa ganitong masamang lugar. Sa loob ng 20 taon, wala siyang nagawa. Nang itinatag ni Hansen ang Goddess Gang, sumali siya ngunit walang ipinakitang kahangahangang pagganap. "Kuya, itutuloy pa ba natin ang pagsakop sa kanlungan ng espiritu?" Hindi umalis si Zuting. Tumingin siya sa mga natitirang tao at bumulong kay Hansen. "Siyempre, sinabi kong aalis tayo bukas. Hindi na iyon magbabago. Bumalik ka at maghanda. Magtipon tayo dito bukas ng 6:30 AM. Inutusan ni Hansen ang lahat na umalis. Ang dahilan kung bakit nais niyang maghintay hanggang bukas at hindi umalis kaagad ay dahil gusto niyang subukan ang natitira sa mga tao. Marahil ay nasa sabik at motivated sila sa puntong ito. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng isang buong gabi, kung patuloy pa rin silang may lakas ng loob na pumunta, nangangahulugan ito na sila ay tunay na rough diamonds. Walang paraan na alam ng mga tao na hindi nagmamalasakit si Hansen kung gaano karaming tao ang sumunod. Hanggang siya at si Zero ay naruroon, kaya nilang talunin ang kanlungan ng espiritu mag-isa. Ang dahilan kung bakit siya nagdadala ng mga tao ay upang pumili ng mga potensyal na talento. Pagkatapos ng lahat, tiyak na may kailangan na tao upang patakbuhin ang kanlungan pagkatapos nilang sakupin ito. Talaga bang dadalhin mo ang mga taong ito upang sakupin ang kanlungan ng espiritu? Matapos umalis ang lahat, seryosong tinanong niyang Manly si Hansen. "Ano na ngayon? Hindi ka rin ba naniniwala na kayang talunin ko ang kanlungan ng espiritu?" Tumingin si Hansen kay Yang Manly na may ngiti. Bilang batayan ng purong lakas, talagang mahirap. Si Yang Manly ay hindi isang babae na madaling malinlang at ang kanyang sagot ay tapat. "Kung gayon, pupunta ka ba o hindi?" Patuloy na tinanong ni Hansen. "Oo." Nagbigay siya ng tiyak na sagot. "Kaya't bumalik ka at maghanda. Aalis tayo bukas ng umaga," sabi ni Hansen na may ngiti. Sa susunod na umaga, nawawala ang ilang tao. Sa huli, kasama sina Yang Manly, Uncle Ching, at Zuting, nasa 20 silang tao sa kabuuan. Pero na, hindi nagaksaya si Hansen ng salita at inutusan ang lahat na magmarcha patungo sa malaking bundok kung saan matatagpuan ang kanlungan ng espiritu. Nang umalis ang grupo, maraming tao ang nanood sa kanila. Lahat sila ay nakaramdam na tiyak na baliw si Hansen. Paano ito naiiba sa pagpasok sa kamatayan na dadalhin ang napakabilang ng tao upang sakupin ang kanlungan ng espiritu?
Bagaman si Uncle Ching ang pinakamalakas na mandirigma sa koponan ni Hansen, nagagawa lamang niyang labanan ng isang mutant na nilalang anuman ang lakas niya. Kahit na kayang harapin ni Hansen ang isa o dalawa sa mga mutant na nilalang, ano ang magagawa ng mga natitira? Karamihan sa kanila ay mga kabataan na hindi pa matagal sa ikalawang santuwaryo ng Diyos. Karamihan sa kanila ay mga mutant evolvers lamang. Isa o dalawa lamang ang mga sacred blood evolvers. Mayroon pang 3 kabataan ng mga primitive evolvers. Walang sino man ang maniniwala na ang 20 taong ito ay kayang sakupin ng isang aristocrat spirit shelter. Lahat ay naniniwala na sila ay baliw. Habang pinapanood ang mga kabataan na sumusunod kay Hansen, maraming tao ang nagpakita ng awa. Siyempre, mas maraming tao ang natuwa na masaksihan ang kanilang pag-alis. Iniisip pa nga nila, mula sa isang kilalang pamilya na may respeto mula sa Story Group, si Hansen ay naging mayabang. Nararapat lang na mamatay siya sa kanlungan ng espiritu. Sayang lang na mawawalan kami ng mabuting tao tulad ni Uncle Ching at ng mga kabataan. Ang mga tao na may pinakamasamang karakter ay naghangad pa na mamatay si Hansen doon at na sana ay makabalik ng ligtas siyang Manly at Zero upang magkaroon sila ng pagkakataon sa mga babae. Ang 20 tao ay nagmarcha patungo sa kanlungan ng espiritu sa mabigat na nyebe at hindi nagtagal ay nawala sila sa malawak na larangan ng nyebe. Maraming tao ang nag-isip na malamang ay wala na silang balikan. Kahit na maraming kabataan sa grupo ang nakaramdam ng pesimismo tungkol sa laban dahil sa kanilang sigasig, nais nilang subukan ang kanilang kapalaran, at marahil ay mayroon silang hinaharap. Gayunpaman, kahit na ganoon, nakakaramdam pa rin sila ng pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang aristocrat spirit shelter. Hindi pa sila nakapunta sa isang squire shelter o night shelter dati. Ito ang kanilang unang ekspedisyon, at ang kanilang target ay isang aristocrat shelter. Talagang normal na sila ay nervyos. Habang papalapit sila sa bundok ng nyebe, lalo silang nagiging nervyos. Kahit si Uncle Ching ay naglagay ng seryosong hitsura. Alam ni Uncle Ching na hindi isang hanggal si Hansen. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, hindi sila sapat upang talunin ang kanlungan ng espiritu. Kung wala si Hansen ng anumang backup, napakalaking panganib ang kanilang kinakaharap. Mahirap para sa kanila na makatakas sa kamatayan. Gayunpaman, dahil sa bulag na tiwala sa pangalan ni Han Jingji, ayaw ni Uncle Ching na umatras. Maligambim ka ba? Sa mga nahuhulog na snowflakes, hawak ni Hansen ang mga kamay ni Zero at pinainit ang mga ito sa kanyang hininga. Hindi. Mahinang umiling si Zero. Naalala ni Hansen na mas maganda ang kanyang pangangatawan kaysa sa kanya. Walang paraan na matatakot siya sa ganitong panahon. Narito ang kanlungan ng espiritu. Talaga bang aakyat tayo? Tanong ni Zuting habang tinitingnan ang malaking bundok sa harapan nila. Siyempre, inutusan ni Hansen ang gintong growler na umakyat sa malaking bundok. Tumingin ang natitirang grupo sa isa't isa at pagkatapos ay sumunod kay Hansen papataas. Marami sa kanila ang naglalakad na may matigas na ekspresyon sa kanilang mga mukha, nakatingin sa kanlungan ng espiritu na parang isang lumang kastilyo. Tahimik ang kanlungan ng espiritu. Maliban sa tunog ng nyebe na nahuhulog, walang ibang tunog. Ang kanlungan ay tila isang walang buhay na kastilyo na walang mga residente. Si Uncle Ching, Zuting, at Yang Manly ay hindi nakapagpigil na magkunot ng noo. Maliwanag na ito ay hindi normal. Dapat ay napansin na ng mga nilalang at espiritu ang kanilang pagdating. Gayunpaman, wala talagang tunog. Ang mga pintuan ng kanlungan ay nakabukas, ngunit walang mga nilalang ang lumabas, na tila kakaiba. Kabanata 460. Sandali lang. Inutusan ni Hansen ang grupo na huminto, tinawag ang gintong Rockworm King, at inutusan itong lumipad sa loob ng mga pintuan ng kanlungan. Hindi nagtagal, bumalik ang gintong Rockworm King. Ang mensaheng ibinalik nito kay Hansen ay walang nilalang sa kanlungan ng espiritu, ni isang nilalang. Walang anuman. Bahagyang kumunat ang noo ni Hansen. Ang sitwasyon ay malinaw na hindi umaayon sa kanyang inaasahan. Nagmarcha ang grupo patungo sa arkitektura at maingat na tiningnan ang paligid. Gayunpaman, wala silang natagpuan. Para bang ang buong kanlungan ng espiritu ay walang laman. Matapos na makarating ng maayos sa patutunguhan, itinulak ni Hansen ang mga pintuan at pumasok sa bulwagan na parang isang palasyo. Totoo, may nakatayong spirit stone na may nakakaakit na liwanag sa pagitan ng mga kilay ng isang malaking estatwa ng Diyos. Spirit Stone. Naging sabik si Shuyo at ang iba pang mga kabataan. Basta't masira ang Spirit Stone, mamamatay ang espiritu kahit saan pa ito naruroon. Gayunpaman, bago pa sila nakalapit sa Spirit Stone, biglang lumitaw ang isang figure mula sa gilid ng silid. Ito ay isang eleganteng babae na nakadamit tulad ng isang pari, hawak ang isang ice staff sa kanyang kamay.
Siya ang parehong aristocrat spirit na nakita ni Hansen. Mag-ingat, sigaw ni Uncle Ching at tinawag ang kanyang mga beast souls. Sa katunayan, kahit na walang babala mula kay Uncle Ching, ang lahat ay nag-summon na ng kanilang mga beast souls at maingat na tumingin sa paligid. Tiningnan ng espiritu ang grupo ng mga tao, ngumiti ng malamig, at itinaas ang staff sa kanyang kamay. Biglang bumalot ang liwanag sa kanyang katawan na nagbago sa kanya sa isang aristocrat fighter na nakasuot ng yelo na armor na may pulang mga pattern. Ang staff ay naging isang ice spear. Roar! Halos kaagad, iba't ibang mga nilalang ang dumating sa walang laman na kastilyo. Daang-daang at libu-libong ice-armored beasts at iba pang mga nilalang ang sumalakay sa bulwagan, nagtatangkang umatake sa mga mananalakay. Magpatuloy sa loob at sirain ang Spirit Stone, sigaw ni Uncle Ching at sinugod ang estatwa ng Diyos. Ngunit, bago siya makagalaw, biglang lumitaw ang isang dosenang mga nilalang mula sa likuran ng estatwa, bawat isa ay isang mutant creature. Nariyan ang malalaking snow wolf at bears, pati na rin ang mga madidilim na paniki at iba't ibang mga ibon. Ganap na naharang ng mga mutant na nilalang ang daan patungo sa estatwa. Dagdag pa, sila ay pinangunahan ng aristocrat spirit. Kahit si Uncle Ching ay nagulat at huminto, natagpuan na imposibleng direktang sirain ang Spirit Stone. Dumami ang mga grupo ng mga nilalang na bumaha sa bulwagan mula sa labas. Bagaman lahat sila ay mga primitive na nilalang, napakarami nila kaya kahit na ang grupo ng mga tao ay nais na magpatuloy, kakailanganin nila ng mahabang panahon. Dagdag pa, naroon sila sa kanlungan ng espiritu at nakasara ang mga pintuan. Walang paraan para makabalik kahit na nais nila. Human, pagsisisihan mo na ninakaw mo ang aking alaga. Ang malamig na mukha ng espiritu ay walang emosyon. Itinuro niya si Hansen gamit ang kanyang ice spear. Matapos ang pangungusap na iyon, bumaha ang mga ice-armored beasts sa bulwagan at nagpakita ng walang takot sa kamatayan sa grupo. Gayunpaman, tila hindi umaatake ang mga mutant na nilalang. Ang ginagawa lamang nila ay protektahan ang estatwa ng Diyos. Malinaw na sinusubukan nilang pahinain ang grupo gamit ang walang katapusang mga primitive na nilalang muna. Ang espiritu mismo ay lumakad patungo kay Hansen na may hawak na ice spear, nais siyang patayin gamit ang kanyang sariling mga kamay bilang paghihiganti. Ang ibang tao ay napakaputla. Nakatrap sila sa lugar na ito. Hindi sila makatakbo o masira ang Spirit Stone. Mukhang nasa isang dead end sila, at walang pag-asa na makaligtas. Tumakas tayo. Marahil ay may pagkakataon pa, malakas na sinabi ni Zuting. Ikaw ang magbabantay sa pintuan, at ako ang pupunta para sa Spirit Stone, sabi ni Hansen at naglakad patungo sa espiritu. Nawala ang kalmado ng iba. Sa labas, mayroong isang dosenang mutant na nilalang na nagbabantay sa estatwa ng Diyos. Hindi sila makakalapit dito kahit na ang lahat ng tao ay naroon, lalo na si Hansen. Gayunpaman, si Hansen ay patuloy na naglakad patungo sa estatwa ng Diyos. Ang iba ay kailangang harapin ang pintuan ng bulwagan, nakikipaglaban sa walang katapusang mga ice-armored beasts. Gayunpaman, napakarami ng mga nilalang sa labas kaya walang paraan na makapagtagal sila. Kahit na ang mga nilalang ay handang mamatay sa kanilang mga kamay, mapapagod pa rin ang kanilang mga kamay. Hindi mukhang nag-aalala si Hansen sa sitwasyon. Lumapit siya sa espiritu at sinabi, napakatalino mo, maaari pa kitang tawaging tuso. Matagumpay mong nahikayat kami sa bitag na iyong itinayo. Ngumiti ng malamig ang espiritu at mukhang nasisiyahan. Sa sandaling nagpasyang labanan mo ako, tiyak na ang iyong kamatayan. Sa kasamaang palad, may isang bagay na mali ka, patuloy na sinabi ni Hansen habang naglalakad. Ano iyon? Sa hindi inaasahan, tinanong ng espiritu na may nakakunot na noo. Hindi mo dapat ako pinayagang makarating sa ganitong kalayo. Ang iyong paboritong bitag ay ang pinakamalaking pagkakamali mo. Mabilis na sumugod si Hansen patungo sa malaking estatwa ng Diyos kasama ang Spirit Stone na parang isang buhawi. Ngunit ang espiritu ay ngumisi at hinampas ang kanyang ice spear kay Hansen, sinusubukan siyang pigilan. Gayunpaman, hindi binawasan ni Hansen ang kanyang bilis. Gumamit siya ng malaking lakas sa kanyang mga binti ngunit inilagay ang kanyang itaas na katawan ng paalang. Tumakbo ng pasulong ngunit halos nakahiga sa lupa, nakaiwas si Hansen sa atake ng espiritu sa isang kakaibang posisyon at patuloy na tumakbo patungo sa estatwa sa mataas na bilis. Umungol ng malakas ang mga mutant na nilalang at nagpakawala kay Hansen na parang mga demonyo mula sa impyerno.